Maragtas, epiko ng Visayas. Ang epikong Maragtas ay kasaysayan ng 10 magigiting, matatapang at marangal na dato. Ang kasaysayan ng kanilang paglalakbay mula Borneo patungong Pulo ng Panay ay buong kasiyahan at pagmamalaking isinalaysay ng mga taga-Panay. Ayon sa ilang ulat at pananaliksik na pinagtahi-tahi at pinagdugtong-dugtong, ganito ang mga pangyayari. Ang Borneo noon ay nasa pamumuno ng isang malupit at masamang sultan, si Sultan Makatunaw. Kanyang kinamkam ang lahat ng yaman ng nasasakupan. Kanya ring pinupugtugan ng dangal ang mga babae, pati ang mga asawa at anak na dalaga ng mga dato na nasa ilalim niya. Isang araw, si Pabulanan, ang asawa ni Dato Paibarong, ang nais halayin at angkinin ng masamang sultan. Nalaman ni Dato Paibarong ang tangka ni Sultan Makatunaw. Nagbalak ang magigiting na dato na manlaban kay Sultan Makatunaw. Nag-usap-usap silang palihim. Naisipan nilang humingi ng tulong kay Dato Sumakwel. Si Sumakwel ay mabait, magalang at matalino. Alam niya ang kasaysayan ng maraming bansa at marami siyang alam kung tungkol sa paglalayag. Dinalaw ni Dato Paibarong at ni Dato Bangkaya si Sumakwel. Ipinagtapat ng dalawa ang balak na nais nilang gawin. Ayaw ni Sumakwel sa balak na paglaban. Pinuntahan ni Sumakwel si Dato Puti. Si Dato Puti ay punong ministro ni Makatunaw. Isinabi ni Sumakwel ang suliranin ng mga dato at ang balak na paglaban ng mga dato. Ipinasiya ni na Sumakwel at Dato Puti ang palihim na pag-alis nilang 10 dato sa Borneo. Hindi nila magagapi si Makatunaw. Maraming dugo ang dadanak at marami ang mamamatay. Ayaw ni Dato Puti na mangyari ang ganoon. Iiwan nila ang kalupitan ni Sultan Makatunaw at hahanap sila ng bagong lupain na maaring pamumuhayan nila ng malaya at maunlad. Sila'y mararanggal na dato na mapagmahal sa kalayaan. Nagpulong ng palihim ang 10 dato. Sila'y tataka sa Borneo. Palihim silang naghanda ng 10 malalaking bangka na ang tawag ay biniday o barangay. Naghanda sila ng maraming pagkain na kakailanganin nila sa malayong paglalakbay. Hindi lamang pagkain ang kanilang dadalhin, kundi pati ang mga buto at binhi ng halaman na kanilang itatanim sa daratnan nilang lupain. Madalas ang pag-uusap ni Sumakwel at ni Dato Puti. Batid ni Sumakwel ang malaking pananagutan niya sa gagawin nilang paghanap ng bagong lupain. Silang dalawa ni Dato Puti ang itinuturing na puno. Ang mga datong hahanap ng malayang lupain. Isang hating gabi, lulan sa kanilang mga binaday o barangay, pumalaot ng dagat ang 10 dato kasama ang kanilang asawa at mga anak at buong pamilya, pati mga katulong. Sa 10 matatapang na dato, 6 ang may asawa at 4 ang binata. Si Sumakwel ay bagong kasal kay Kapinangan, si Dato Bangkaya ay kasal kay Katorong na kapatid ni Sumakwel. Ang mag-asawang sina Dato Paiborong at Pabulanan, si Dato Dumangsol at ang asawang si Kabiling, ang mag-asawang sina Dato Palihinog at Ribong Sapaw, si Dato Puti at ang kanyang asawang si Pinampangan. Ang 4 na binatang dato ay sina Dumingsel, Valenzuela, Dumalogdog at Lubay. Ang mga taga Borneo ay kilala sa tawag na Bisya o Bisaya. Malakas ang loob nila na pumalaot sa dagat pagkat batid nila ang pagiging bihasa ni Dato Puti at ni Sumakwel sa paglalayag. Nakita ng minsan ni Sumakwel ang isang pulo makalagpas ang pulo ng Palawan. Alam niya na ang naninirahan dito ay mga ati na pawang mababait at namumuhay ng tahimik. Alam din niya kung gaano kayaman ang pulo. Nasa unahan ng barangay ni Dato Puti.
Makaraan ng ilang araw at gabi nilang paglalakbay, narating nila ang pulo ng Panay. Ang matandang pangalan nito ay Aninipay. Bumaba si Datu Puti at naglakad-lakad. Nakita niya ay isang ati. Siya ay katutubo sa pulong iyon. Pandak, maitim, kulot ang buhok at sapad ang ilong. Sa tulong ng kasama ni Datu Puti na marunong ng wikain ng katutubo, ay itinanong niya kung sino ang pinuno sa pulong iyon at kung saan ito nakatira. Ipinabalita ni Datu Puti kay Marikudo na silang mga Bisaya mula sa Borneo ay nais makipagkaibigan. Si Marikudo ay siyang hari ng Aninipay. Siya ay mabuting pinuno. Ang lahat sa pulo ay masaya, masagana, at tahimik na namumuhay. Walang magnanakaw. Ang lahat ay masipag na gumagawa. Kilala rin sila sa pagiging matapat at matulungin sa kapwa. Dumating ang takdang araw ng pagkikita ng mga ati sa pamumuno ni Marikudo at ng mga Bisaya sa pamumuno ni Datu Puti. May isang malaking sapat na bato sa baybay dagat. Ito ang kapulungan ng mga ati. Ito ang Embidayan. Dito tinanggap ni Marikudo ang mga panauhin. Nakita niya na mabait at magalang ang mga dumating. Ipinaliwanag ni Datu Puti ang kanilang layong makipanirahan sa pulo ng Aninipay. Nais nilang bilhin ang lupain. Sinabi ni Marikudo na tatawag siya ng pulong, ang kanyang mga tauhan, at sa kanila pagpapasyahan kung papayagan nilang makipanirahan ang mga dumating na Bisaya. Muling nagpulong ang ati at mga Bisaya sa Embidayan. Nagpahanda si Marikudo ng maraming pagkaing pagsasaluhan ng mga ati at mga Bisayat. Numating mula sa lok ng sinugbuhan ang mga Bisaya lulan ng 10 barangay. Nakaupo na sa Embidayan si Marikudo kasama ang kanyang mga tauhan. Katabi ni Marikudo ang kanyang asawa na si Maniwantiwan. Nakita ng mga ati ang maraming handog ng mga Bisaya. Ang mga lalaking ati ay binigyan ng mga Bisaya ng itak, kampit at insenso. Ang mga babaeng ati naman ay binigyan ng kwintas, panyo at suklay. Ang lahat ay nasiyahan. Nagpakita ng maramihang pagsayaw ang mga ati. Tumugtog ang Bisaya sa kanilang solibaw, plota at tambol, habang ang mga lalaki naman ay nagsayaw pandigmat, ang sinurog. Nag-usap sina Marikudo at Datu Puti. Ipinakuha ni Datu Puti ang isang gintong salakot at gintong batya mula sa kanilang barangay. Ibinigay niya ito kay Marikudo. Nakita ni Maniwantiwan ang mahabang-mahabang kwintas ni Pinampangan. Ito ay kwintas na lantay na ginto. Ibig ni Maniwantiwan ang ganun ding kwintas. Pinigil ni Maniwantiwan ang bilihan kung hindi siya magkakaroon ng kwintas. Madaling ibinigay ni Pinampangan ang kwintas niya kay Maniwantiwan. Itinanong ni Datu Puti kung gaano kalaki ang pulo. Sinabi ni Marikudo na kung lalakad sa baybay dagat ng pulo simula sa buwang Kiling o Abril o buwan ng pagtatanim, ay makababalik siya sa dating pook pagsapit ng buwan ng bagyo-bagyo o Oktubre o buwan ng pag-aani. Ang lupang kapatagan ay ibinigay ng mga ati sa mga Bisaya. Ibinigay rin nila ang kanilang mga bahay. Ang mga ati ay lumipat ng paninirahan sa bundok. Madaling isinayos ni Datu Puti ang mga Bisaya. Si Datu Bangkaya kasama ang kanyang asawa na Katurong at anak na Balingganga at kanilang mga tauhan at katulong ay tumira sa Aklan. Sumunod na inihatid ni Datu Puti sina Datu Patiburong at asawang si Pabulanon at ang kanyang 2 anak na sila Ilihay at si Ilohay. May mga tauhan ding kasama si Datu Patiburong na kakatulungin niya sa pagtatanim ng mga buto at binhi na iiwan ni Datu Puti at Datu Sumakwel. Sina Lubay, Dumanglugdog, Dumangsol at Padahinog ay kasama ni Sumakwel. Sila ay sa Malandog naman maninirahan. Nagpaalam si Datu Puti kay Sumakwel. Kanyang pinagbibilin si Sumakwel na pamunuan mahusay ang mga Bisaya. Nag-aalala si Datu Puti tungkol sa kalagayan ng iba pang Bisaya sa Borneo sa ilalim ng pamumuno ng malupit na si Makatunaw. Matapos magpaalam kay Sumakwel,
Umalis na ang 3 barangay. Kay Dato Puti ang isa at ang 2 pa ay sa 2 binatang dato sina Dato Dumingsel at Dato Valenzuela. Narating nila ang pulo ng Luzon. Dumaong ang 3 barangay sa loob ng balayan. Ipinasya ng 2 dato na dito na sa Taal, manirahan kasama ang mga taga-ilog. Isang araw lamang at umalis na sina Dato Puti at Pinampangan upang bumalik sa Borneo.